Problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang at lahat ng mga pagsubok ay ating malalagpas. Nako, heto naman po. Pasalin-salin na buyer ng sasakyan na ipina-assume balance lang. Sana, ngunit bukod sa natigil na ang hulog, hindi pa sinoli yung sasakyan. Nako, ang hirap nito. Kaugnay dito nasa kabilang linya po si Mr. Christian Joe Jacobe ng Dasmariñas, Cavite para po sa kanyang reklamo. Christian, pakikwento po. Sasakyan. Opo. Opo, magandang hapon po sa ating mga kapulisan at kay Sir Jen Rose po sa pagpaunlak po ng aking problema. Ikukwento ko lang po yung background nung pagpapasyoom namin sa sasakyan. So, pinasyoom namin sa sasakyan last July 13 sa pamamagitan ng paghahanap ng isang Facebook page. At may ahente na nagsisamin upang makilala si Divine na taga San Jose del Monte, Bulacan. At itong babaeng to ay pinakilala kami kay Reniel Junsamonte. At nangyari po ang aming pagpapasalo sa kanilang bahay po sa may barangay Kapian, San Jose del Monte. Siya po ay nagpakilala na isang empleyado po ng Resort Worlds Manila at yung sasakyan po ay gagamitin para po sa personal na gamit ng mga VIP po nila sa casino. Kami po ay nagtiwala at naging kampante dahil sa kumpanya po gagamitin. Lumipas po ang mga taon, araw, July 27, nag-message po siya na may sasalo daw ho ng sasakyan. Hindi ako pamilyar sa ganung setup, so binigay ko po yung mga requirements na hinihingi niya at nagbigay siya ng pangalan ng isang tao na sasalo po ng sasakyan. Umabot na po ng August 11, unang June sa sasakyan, ay wala pa rin pong bayad. Ito si Reniel po ay nakiusap na i-delay po muna ang bayad. At kasi nanganak na ho ang asawa ng sumalo, ng pangalawang sumalo. Ngayon po, bago mag-September 11, pangalawang June sa sasakyan, napadala po si Reniel Junsamonte ng isang kontrata po, pangalawang kontrata po na pinasalo niya po sa iba, na iba po yung nakalagay na pangalan. At itong tao po nito sa pag-investigate po namin na hindi po talaga siya falsificated documents po siya, hindi rin po totoo ang kanyang address, hindi rin po siya nag-iisi sa address na naka-indicate po sa kontrata. Tapos katagalan po niyan, sinubukan ko din po makiusap kay Reniel para makuha po yung sasakyan at yun, pinaikot-ikot lang niya po kami. So ang naging action po namin, pumunta po kami sa police. September 14 para po mag-report at kami ni-refer muna sa pumunta kami sa San Jose del Monte Police Station Headquarters. Tapos ni-refer po kami sa Barangay Kapian, Barangay Hall para magpa-blatter muna. So nagpa-blatter po kami po ay nasabihan ng mga taga-barangay na ang taong yun ay hindi talaga nakatira at umuupa lang ng 6 na buwan. Sandali, Sir Christian, kilala mo to si Reniel? Na-meet mo mismo? Hindi ko po. Na-meet ko po siya personal po. Personal po kami transaction po. Okay. Sa Bulacan. Sa San Jose del Monte, Bulacan. Dinulog mo na ba ito sa highway patrol? Ito po ang problema, Sir Generos, hindi po kami makaabot sa ganung estado po. Kasi po, isang buwan na po kami pabalik-balik sa police station po. Humingi po kami ng... Kasi nag-research din po kami. So, humingi po kami ng police blotter para po magpa-alarma sa HPG. Kaso ang problema po, ang sabi po sa amin is, may bago ng memo po, spot report and incident record form. Yun din po yung sabi ng HPG. Kaso... So, balik-balik ka sa police station? Opo, totoo po. Sinong kausap mo doon? Police Corporal Galit po. Pwede ba nating makontak ang San Jose del Monte? Sa anong police yan? San Jose del Monte, Bulacan o sa Cavite po? Dasmariñas. Sa San Jose del Monte, Bulacan po. Doon po kasi nangyari po yung yung pasalo po . Okay. So, doon po kami sa may jurisdiction. Yung kausap mo na balik-balik ka doon? Si Police Corporal Galit po. Maliban doon sa sinasabi niya may mga kulang na documents, bakit daw wala pa siyang aksyon na malinaw? Kwento po yung nangyari sa isang buwan po. So una po, pumunta kami doon sa police, ni-refer kami sa barangay. Tapos nagpa-blatter kami, tapos bumalik po ulit kami ng September 18 po ata para ibigay yung dokumento. Tapos sabi niya, meron din po kasi isang biktima po na ang ginawa niya is kinontak niya yung pangalawang nagsalo, pero yung nagsalo po ng pangalawa is hindi talaga siya nagsalo ng sasakyan.
So sabi ng pulis si Police Corporal Gadget is puntahan din po namin yung tao na pangalong sumalo para kuning witness. Pero yung tao po na talaga Anyway, hindi po siya na-erecta talaga na pala ito, na-report na to sa Highway Patrol, tama? Hindi pa po, wala pa po doon. Hindi Hindi pa po pa, sir. umabot doon. Wala siya sa Hindi, documentation. meron tayong resource person Yes. ngayon na si Lieutenant Noel Pelinia, Chief Investigator ng Cavite Provincial Highway Patrol Team. Okay, pakinggan natin ang advice ng ating taga-Highway Patrol, Lieutenant Noel Pelinia. Noel? Yes, sir. Magandang tanghali po, sir. Noel. Tagapanood ng ating programa, sir. Okay. Po, sir, sa tanong, sir, kung sakasakali po, is kung pwede siyang pumunta sa opisina at baka may assist namin siya kung ano po yung pwede natin gawin. Kung sakasali, makapagtulungan tayo sa San Jose del Monte, Bulacan Police Station para po, sir, makaayos natin yung magiging action, first action niya. Tama. Opo. Yan, and then mabigyan, sir, natin ng ukulang sulat yung mga concerned na tao na dapat nating sulatan to claim the vehicle, sir. Una, sir, gagawin na, sir, namin is gagawin namin ng demand letter, sir, muna. Opo. Noel, ano yung Sige po. initial na kailangang i-prepare ng mga documents ni Christian? Kasi it would appear na nag-report na siya sa police station pero may mga pinapakomply sa kanya. Nakausapin mo sa ganito, kausapin mo sa ganito. Pero on your end, ano yung within his control na kailangan niyang i-prepare para pag pumunta sa inyo, ma-minimize yung ganun na instruction na naman na may mga kakausapin siya o kukunin siya? Bali, sir, kasi sa area of jurisdiction, sa San Jose talaga nangyari, pero kung sakasakali, kung may makukuha sa doon, tulungan, sir, namin siya mag-file ng kaso. I-assist na po, sir, namin. Doon sa pag-file Kung ano ng cases, ano ang mga hahanapin yung documents from him? Halimbawa, ORCR ba yan? Deed of sale? Ano yung initial na mga i-prepare niya? Na kanyang hawak, yung kanyang kontrata, talaga nagkaroon sila ng transaksyon, tupad na may liabilities yung tao concern na nireklamo niya. Kasi kung wala naman siyang contract, kapag natin, sir, may kasabit, sabi niya, kung dapat po, hawak niya lahat ng kontrata, sir. Basta kung anong mga dokumentong hawak ni Sir Christian, dalhin sa inyo. At titignan Yes, nyo sir. na lang doon. Oo, para ano. Anyway, may tanong ako. Pwede ba natin idiretso ito with all the Yes. documents na hawak ni Christian na ipaalarma ka agad? Kasi, sir, sa pag-alarma natin, kahit may mga certain process, sir, na kailangan nating ang ginagawa, sir, namin sa Cavite, i-voice alarm within the area para, sir, i-alarma, sir. Sa ginagawa, sir, namin dito. Okay, yun nga, kung pwede, i-alarma natin while investigation Yes, or sir. Yes, yung sir. mga proseso is still going on. Okay? Yes, sir. Para hindi Yes, sir. gala-gala, itatago or kung saan-saan. Kasi madami na, sir, pasalin-salin na buyer eh. Pero, Opo, ma'am. Paalarma na natin yan kung tama. Kung nasa procedure lang natin. Oo, Okay, yung nasa procedure Habang natin. Yes, iniimbestigahan. sir. Okay, salamat, Lieutenant Noel Pelinia. Dapat Yes, kung umaksyon sir. ganyan ka Salamat mabilis. po sa lahat. Ha? Okay. Anyway, Action Center, paki-follow up na lang kung anong magiging resulta ng proseso at investigasyon na gagawin ni Lieutenant Noel Pelinia, ang ating Highway Patrol ng Cavite. Salamat, Noel. Sir Christian, hello. Thank you, sir. Maraming salamat po. Ingat kayo dyan. Christian, hello. Maraming salamat po. Hello po. Maraming salamat. Okay, punta mo na lang si Tiniente dyan sa Imus, Cavite. Imus Cavite po ito. Sige po. Opo, sa Kwartel. highway sa kwartel. Yan, sa kwartel.